Okay guys, mayroon tayo ditong isi-service na Pujidenso automatic washing machine. So nandito tayo ngayon sa Muntinlupa, no. So titingnan natin kung anong problema ng washing machine na ito, no. So ayan, nakalagay siya sa spin. Titingnan natin kung anong error na nalabas dito sa washing machine na ito. No, ayan. So antay lang po natin guys na lumabas yung error, no. Kasi sabi ng customer natin nag-error. So ayan guys, nagpa-flashing siya ng E2. So ang problema guys, E2 error, no. Ito ay Pujidenso. No, so ngayon ito po yung titingnan natin kung anong problema kapag nagkaroon ng E2 ang Pujidenso automatic washing machine, no. So yan. So marami kasing error na nalabas, no, sa mga automatic washing machine. Kaso nagdidepende yan sa mga brand, no. So yan, ito titingnan natin. Bubuksan natin yung likuran para makita natin kung anong naging cause ng E2 error. Ayan. So, ayan, binubuksan lang natin, no. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na inalabas, no, about automatic washing machine. Ayan. Okay po, may automatic washing machine. Sigurado po, nandito yan sa video namin yung problema ng inyong washing machine. So, ayan, titingnan natin yung likuran, guys. Unang titingnan natin yung mga wiring, baka may kagat ng daga, no. So, wala naman tayong nakitang kagat ng daga, no. So, ang gagawin natin, guys, chichikin natin itong kanyang water level sensor kasi napapansin natin, kalawang na ng husto, no, yung kanyang sensor. Sobra na ng kalawang. Ayan. So, titingnan natin. Chichikin natin ito kung good pa ba ito, no. Kaya, sobrang kinalawang na. So, ayan. So, gagawin natin, pang-chichikin natin yung mga nandito, guys. Tingnan natin yung resistance nito kung buo pa. Ayan. 29.6. So, ibig sabihin guys, sira na ito, no? Mataas na yung reading niya. Ayan. So, tingnan natin ito yung pinaka-door switch niya kung may continuity pa. Ayan, ayos pa yung pinaka-door switch, no? Tapos dito guys sa ilalim, mayroon ditong drum sensor ito. Mayroon siya ditong dalawang wire na naka-usli. Ayan. So, titingnan natin, testerin natin. Ayan. Ayan, so papansin nyo guys, wala nang reading. So ito po yung nagkukos ng E2 error, yung nandito sa ibaba, yung drum sensor, no. Ito po yung nagkukos, no, kung bakit nagkaroon siya ng E2 error, no. So ang gagawin nyo yan guys, pwede nyo na yan alisin, no. Idugtong nyo na yung dalawang wire na yan. I-bypass nyo na lang, pwede nyo i-bypass kung baga, para hindi na magkaroon ng error. Kasi usually yun ang nagkaka-problema, no. So, yun. Ayan. So, ang gagawin natin, iba-bypass natin yung drum sensor. So, tandaan nyo guys, ang nag-cause ng ito po yung drum sensor. So, ito ay nagkataon lang na yung pinaka-sensor niya, palitin na rin, no? Mataas na yung resistance. No? So, ito guys, dito sa inlet valve naman to. So, walang problema sa inlet valve, no? Ito guys, tanggalin nyo lang. Dalawang wire lang ito guys. Nakasaksak siya ng socket. Dalawang wire yan dito. So yun po yung inyong i-bypass. Kumbaga or i-connect nyo na lang yung dalawang wire. Kasi yan kasi ang drum sensor na yan. Yan, ito testingin natin guys. Kung mapansin nyo, dapat may continuity or buzzer yan. So wala. No, wala tayong narinig. So ibig sabihin guys, yan po ang sira talaga, no, pagdating sa E2. Ayan. So, yan po ang naging problema, no? Ang nag-cause ng E2 error. Yung pinaka-drum sensor niya, no? Ayan. So, ito guys, oh. Iusog nyo lang yung cover ng balat. Then, pag-connectin nyo na yung wiring. Ayan. Iusog nyo lang yung cover ng socket, no? Ialisin nyo lang yan. Tapos, i-connect nyo lang yung dalawang wire. Pag i-ano nyo lang. Yan o. Yan. Pag-connect nyo lang. Yan. Pag na-connect nyo na yan, balik nyo na yung ano. Tapos lagyan nyo na ang electrical tape. Yan. Ayan. So ngayon, ang sensor, dahil kinalawang na rin at saka hindi na yung reading niya po ay hindi na pasok doon sa required na or tamang reading ng sensor. So papalitan na rin natin guys, no. So ayan, ito yung electrical tape lang natin. Para sigurado. So, ito yun guys, ang nagkukos talaga ng E2 error. Tandaan nyo po, ang nagkukos ng E2 error, ito yung kanyang drum switch, no?
So nagkataon lang din na yung sensor niya ay palitin na. Kaya papalitan na rin natin para isang service na lang tayo. So ito yung bago guys. Kung mapansin nyo, i-read natin yung bago ha. Ayan o. Yung bagong sensor na kinakabit namin dito. Ayan guys o. Yan, i-read natin. Ayan guys, 23.9. So yun yung tamang reading no, pagbago yung sensor natin. So ito yung luma guys, i-read natin no, para lang din makita na sira na ito. Ayan guys, ayan, i-read natin. Ayan guys, 29.7. So ibig sabihin guys, sira na talaga to no. Mataas na yung resistance value ng sensor na ito. So papalitan na rin natin no. Para isang ano na lang, isang service na lang tayo. Pero tandaan nyo guys, yung nag-cost ng ito, yung pinaka drum sensor, yung binaypass natin. No? So yun naman, talagang laging nasisira yan sa mga ganitong design na mayroon silang drum sensor. Ayan. So kukonek lang natin. Ayan. Ayan. So testing natin guys. No? Tingnan natin kung magkaroon pa siya ng error. No? Ayan. So, sisilipin natin, ano natin muna. Ilagay mo natin, then testingin natin. Ayan. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Northshare Repair Shop, or direct kayo comment sa aming mga videos. Ayan. So, ayan, ilagay natin sa spin. Tingnan natin kung mag-i-error na, no? Or mag-i-error pa. Ayan, nasa number 8 siya guys, no? Sa spin program. Tingnan natin kung iikot na po yung drum natin. Ayan, tingnan natin. Ayan, sa number 8. Ayan, kung pansin nyo guys, ayan, no, nagbaba siya ng 6. Ayan, umikot na po yung drums natin. Ayan, o. Ayan guys, yan. So, ibig sabihin, wala na siyang error. So, maayos na po. So, ang naging problema niya guys, yung pinaka-drum sensor niya, yung dalawang wire na kinonik natin, yun lang ang problema. So, nagkataon lang talaga na ang sensor dito ay medyo nabasa, kinalawang, at nasira na yung, iba na yung kanyang resistance value, no? So, kailangan na rin natin palitan. Kasi kung hindi natin palitan yan, gagana yan, lalabas na naman yan ng panibagong error, no? Maglalabas na naman. Kaya, mas maganda para naman hindi magastusan si customer sa service, makapalitan na natin. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!